trusted site locator. So, bali nung nakaraang araw po ay meron po kaming client na gustong bumili ng property. So, meron po siyang nakita sa ibang agent na property kung saan yun yung kanilang gusto. Pero hindi po nila agad mababayaran dahil hindi po sila ganun kasigurado pa, lalo na pagdating sa dokumento. So, kaya po sila itumawag sa akin para magpatulong at hingin po ang aking services. Ngayon po ako ay nag-due diligence. So, hintay po nila yung go signal ko at ako na rin po yung nakipag-transaction sa mga seller although tsaka rin sa agent para po i-verify lahat ng documents. So, nakita ko po yun sa tax declaration, which is okay naman po lahat and lahat po ng kakailanganing papel para sa pagpapatransfer ay kompleto naman po. Yun nga lang po, dahil malaki po yun sa tax deck at portion lang po yung kanyang binibili, ay mas minarapat ko po na ito ipasukat para indicate po yung mabibili ni buyer. And then dun sa isa po ay TCP naman. So dahil po yung konting portion ay meron pong may-ari, kaya mas minarapat po na imapasukat. Dahil ang usap po nila noon sa agent is, yun na po yun, kumbaga okay na may mag-aayos ng papel, eh hindi po pinayagan po ng buyer natin. Kung ang ginawa po ay lumapit po sa akin at ako po ang pinag-asikaso ng lahat. So ako po ay naging masusit sa pag-verify ng lahat ng dokumento. Kaya naman po yung ating client ay naging satisfied sa ating transaction. So ito po ay tax deck at isang PCT. So nirelocate po namin, pinag-diligence lahat na kakailanganin. At the same time, pinagharap ko po ang seller at buyer kasama na rin po ang agent for transparency. Dahil po dito sa aking opisina, gusto ko po lahat ay transparent lalo na pagdating sa pera. Para po at least aware po ang buyer at seller sa mga obligasyon nila, pati na rin po ang agent. Kasi po dito po sa opisina ko ay ayoko po nung basta benta-benta lang, magkapera lang, gagawin nila lahat mabenta lang agad yung property. Dapat po ay maging transparent tayo. Be aware po. Kaya dun sa mga agent na nagbebenta, maging in favor po tayo dapat lagi sa buyer kasi sila po ay magbibitaw ng malaking halaga. Kaya kailangan po natin i-secure yung seguridad nila sa pagbili ng property. Kaya tingnan nyo po itong aming video sa satisfied client namin from Manila. So, good morning po. Nandito tayo ngayon sa Real Estate Property kung saan meron po tayong client na si Sir Ruben at si Ma'am Victoria. Sila po ay nakabili sa ibang agent ng property pero sa atin po pinatransaction. Kumbaga, kami po yung binigyan nila ng power para i-due diligence at mag-go signal sa kanila kung okay na ba yung property para bayaran. So, nandito po sila ngayon. Sir, sa ano pong masasabi nyo based dun sa experience nyo sa services po ng Real Estate Property? Una maraming salamat with Jaya sa pagtulong sa amin para maayos ang aming bagong property na ako sa local sector. Lumapit kami dahil sa mga balita at mga napapanood lang na maayos at garantitado naman ang kanilang servisyo. Ikaw po, ma'am, kumusta naman po yung aming services? Sa akin ay okay yung services nyo. Naipapaliwanag nyo ng maayos lahat ng mga proseso, kung paano mag-transfer, both sa seller at sa buyer. Maganda, nakakasiguro kayo na garantisadong magiging maayos at walang problema sa darating na panahon kung nabili mong property. Yan. So, maraming salamat po at satisfied naman po kayo sa aming services. Bali, ako po at ang aking team, kasama na rin po ang aking broker na Sir God Barreto at ang aking pong lawyer na si Attorney Durante at ang aking Ma'am AM. So kami po talaga ay ang hinahawakan po namin ay laging legal at maging maayos po. Kumbaga both parties po ay maging pantay po ba na hindi po tayo nalalamangan o nakakaalamang. Kumbaga yung transaction po namin ay alam po namin na magiging satisfied kayo, secure dun po sa nabili ng property. Kasi bago ko po yung pabayaran sa inyo, 100% po yung ginawa namin due diligence. Kasi nga po, ginawa ko po muna dahil portion po yung kanilang nabili is pinarelocate po namin para indicated po yung property kung saan po talaga yung kanila. Dahil po meron silang kahari dun sa kabilang property. So, dun po sa kabilang properties, ganyan din po. Para at least po, umikot man sila, alam po nila yung boundaries. Kaya ano pa po hinihintay nyo? Sa Real Estate Property na po kayo. Salamat po!
So, bali si nanay, isa rin po siya sa buyer na bumili ng property dito sa Lopez, Quezon. So, na-interview din kita. Ano po ang ano niyo sa aking services? Kahit maghapunan ka din eh. Oo, mag-aapunan na nga kami sa tagal ng pag-asikaso ng dokumento dahil gusto niya puro legal lahat. Kaya ito hanggang ngayon, dito kami mag-aapunan. Ay, syempre, Nay, sinisecure ko lang naman yung iyong property. Kaya nga kami napunta dito kay Jeya eh, dahil nga, yun nga, talagang, yung salasala. Salang-sala talaga, Nay. Oo, salasala talaga. At least po, transparent. Yung may experience yun, Nay, na talagang hindi kayo maluloko. At saka magiging sikat ako ngayon dahil kay Jeya ako ngayon. Shout out ka, Nay. Shout out ka. Shoutout sa lahat ng mga gustong bumili dito sa Quezon. Nandito si Jeya. Kay Jeya lang ngayon lumapit. Yung attorney namin na po. Attorney. Attorney Durante. Attorney Durante ang pogi. Oo, pogi na aming attorney dito. Kaya dito na kayo kay Jeya, Priya, Estate Property. Yan, salamat po na. So, kitang-kita nyo kung gano'n sila ka-satisfied. Bali, bumago pa lang nandito na pero alas 3 na po, ay maghahapunan na kami mamaya. Kasi po ay, yun nga po, ay yung lahat po ng legalities tsaka po ina-explain namin both parties para po at least aware sila na yung nabili nilang property, pinintang property is maayos. So, ano po, ano pa hinihintay nyo? Sa hinintay nyo, tara na, kay Jeya. Salamat po!